Okay mga ka-trigger, itong muli ang inyong lolo, tito, tatay, pare, kung ano pa man ang tawag niyo sa akin, ay muli ay magbibigay ng kasagutan sa katanungan ni Joselito Aguilion at yung mga iba pang may problema sa recoil spring. Okay, bago natin yan bigyan ng pansin, gusto ko lang munang sabihin na yung mga bago pa sa aking YouTube channel, hinahanap ako sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na. Kaya wala po ako sa Pilipinas at hindi ninyo makuha ang aking serbisyo. Okay, at gusto ko rin pasalamatan ng ating 34,475 na mga subscribers. Okay, maraming salamat sa mga maganda ninyong comment at lalo tigit do sa mga silent viewers, yung mga nanonood ng hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo po isang charity vlogger. At may ani po tayong estudyante na mga anak ng mga single parent na tinutulungan. Ang kinikita po natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay, at lalo tigit ako'y nagpapasalamat, shout out do sa ating mga supporter ng ating mga estudyante. Si JC Antonio Official, tinatanong yung ating GCash number. Ito, didikit ko na lang dito. Okay, yan po yung ating GCash number. At magpapasalamat ako doon sa mga nagpadala dyan para sa ating mga estudyante. Si Alfredo Isidro or si Final Las Piñas, thank you very much. At doon sa aking kaibigan na architect, si Architect Arnel Salvador, na architect dito sa Kuwait. Naging kaibigan ko siya dito sa Kuwait. Maraming salamat. At ganoon din kay Jubil Platon. Okay, na kapag padala mo pa lang ng diyan sa ating GCash. At maraming salamat sa patuloy na suporta. At tayo naman po ay hindi na nagpaparal ng mga anak sapagkat graduate ng ating mga anak. Kaya ang 4 na anak ko ay graduate na. Kaya naisip ko na yung kinikita ko dito sa YouTube channel ay tulong sa kanila. Bagaman na kunti lang kita ng YouTube channel ko, kulang na kulang. Ako nagpapasalamat dyan sa mga tumutulong sa atin. Okay, at doon sa mga hindi nagpakilala na nagpadala ng pagmamahal sa ating mga estudyante, magpakilala po kayo para ating mabanggit ko kahit pasalamatan tuwing ako ay maggagawa ng vlog. Ayan, ang katanungan po ni Joselito Aguilion ay ano ang gamit or trabaho ng stabilizer sa baril? Actually, ang tawag po sa stabilizer ay Pilipino lang ang tumatawag yata ng stabilizer dyan. Ayan ay full length recoil spring guide rod. Okay? At isasama ko na rin yung katanungan ni Isagani Organda at ni Joe Yakil. Pareho ang tanong nila. Ang sabi ni Isagani ay pre, may tanong sana ako, ano remedyo sa 1911 45 caliber government model na matigas ikasa, bawasan ko ba ang recoil spring? So gusto niya putulan ng recoil spring. Ganon din si Jewel Akil. Ang tanong niya ay, tanong ko lang po, makakasama ba pag pinutol ko ng recoil spring ang caliber standard dahil daw ito para daw ito lumambot. Okay, so bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang munang sagutin yung kay Joselito Aguilion. Kung ano daw ang trabaho o gamit ng stabilizer. Kaya po tinawag na stabilizer yan, ay dahil yan po ang para nagiging stabilizer ng spring. Dahil pag wala po yung recoil spring guide rod na yan, ang mangyayari po sa ating mga spring ay ganito. Yan o. Hindi natutuwid. Yan, ganyan o. Dahil, ang nangyayari pag wala yan, yung mga 1911 na hindi man full length, mga ganito lang siyempre, pagka umano yan, ang inyong spring ay sumasayaw yan, gumaganyan yan. Hindi lang natin nakikita dahil andi dito yan sa loob ng frame. Okay, andi dito. So, sumasayaw yan. Kaya tinawag na stabilizer para na-stabilize siya, laging tuwid siya. Kaya pag nagtagal yung mga spring nagiging ganito. Ayan o. Hindi na siya tuwid.
Yan. So, ito. So, yan ang trabaho ng tinatawag natin na stabilizer, or ang tawag dito talaga ay full length. Dahil yung 1911, hindi naman full length yun. Okay. At pagka yun ay sa katagalan nga, yung spring na ganyan, kaya ang mga pistol ngayon ay full length spring guide rod na. O doon lang sa tawag na stabilizer ay malalaman na natin para yung spring niya ay maging stabilize ang laro. Kumbaga, hindi gumaganon-ganon, parang bulat yan sa loob. Okay, so yun lang ang kasagutan yan. At kung pwede bang bawasan ang pwede bang putulan ito? Okay, actually nasagot ko na lahat itong mga ito, pero hindi na makukulit, hindi mapinapanood yung ating mga videos na mga nauna. So, ang kasagutan niyan ay pwedeng putulan yan, pero testingin muna ninyo, ipapasok ninyo itong buong spring na to. Wait ipapasok ninyo yan dyan, ayan. At pag hindi yan pumasok dyan lahat, puputulan, pwedeng putulan, pero pag yan ay pumasok dyan, huwag ninyo putulan. Okay? Ayan, pumapasok ko. Halimbawa, idinin ninyo at nakaganyan lang. Ibig sabihin yan ay mahaba. Pero pag yan ay pumasok lahat dyan, huwag ninyong putulan sapagkat standard yun. So, yun, para ninyo malaman. Also, pag pinutulan ninyo, ano ang mangyayari dyan? Okay, subukan natin na lagyan ito ng maiksi. Nagbawas ako talaga ng spring. Ayan, binawasan natin ng konti yung spring. Ayan, binawasan natin. Ito ang ilalagay nating maiksi. Pag pinutulan ninyo, ano ang magiging niyan? Kumbaga, ano magiging epekto sa baril niyan? So, kakabit natin itong maiksi. Yan. Ano ang magiging epekto? Kaya hindi ako bakit kayo magpuputol? May nabibili naman talaga na na sa 1911, 16 pounds, 12 pounds, 14 pounds, may nabibili kayo hanggang 10 pounds pa nga kung talagang gusto ninyo palambutin. Huwag kayong magputol. Kasi ang mangyayari niyan ay ganito Ayan may ganun May ganun. Okay? Kumbaga ay pag pumutok yan ay biglang sipa. So, at saka hindi rin yan nakakalambot dahil pagdating dito sa bandang puno, matigas na rin yan. Di na rin ninyo maisaga dyan. Malambot yan lang sa una. Malambot lang sa una. Pero pagdating dito, matigas na rin yan. So, ang mangyayari sa baril ninyo ay biglang sisika dyan pag pumutok. So, lalakas ang recoil niyan. So, hindi man yan. Kung talagang gusto ninyong magputol, ay gawin ninyong reduction system. Ito yung ginawa ko na reduction system. Ayan dalawang klaseng spring. Nilagyan ko ng washer dito. Tapos ito, kung gusto ninyong mas malambot ito o mas matigas ito. Pero ang haba, pareho rin lang ang haba. Ayan pareho rin lang ang haba. Yan. Magiging pareho rin lang ang haba niyan. Parehong haba rin lang yan. Para mawala yung salyada, magkakamiron kasi ng salyada yan. So ito yung tinatawag na DPM Recoil Reduction System. May washer sa pagitan. Kung gusto niyo mas matigas ito o mas malambot, kayo na magtimpla kung anong gusto nyo. Pero yung haba ay pareho lang para mawala yung salyada. Kasi yung pag maiksi yan, may salyada biglang sasalya yan. So, hindi maganda sa baril yung may biglang salyada. So, ayan ang aking kasagutan do sa inyong tanong. At kung gusto ninyong malaman kung bakit matigas pa rin at wala talaga dito sa recoil spring ang sagot yan. Yan ay nandito rin sa main spring. Bakit kanyo? Yan ay pag umatras ang nakakatigas talaga diyan itong main spring. Kasi nga itutumban niya yung itutumban niya yung hammer, itutumban niya. Pag wala nang pag nakatumba na malambot na. So ang matigas talaga diyan ay yung main spring. Main spring talaga matigas diyan. Okay?
So nagkakamali kayo na lalambot yan pag ano. Lalambot konti lang yan, pero talaga ang matigas dan talaga yung pagtumba ng hammer. Pagtumba ng hammer, matigas. Yung una. Pero pag wala na yan, ang lambot na niya, no? Okay? So, ayan ang kasagutan ko dyan. So, sana may napulot kayo sa aking panoorin ninyo yung mga una kong ginawa, mas kumpleto yun. So, hindi ako nag-advise na magputol kayo. Pwede kayong magputol kung isinukat ninyo dun sa kung isinukat ninyo at isinagad ninyong itulak ninyo, kung talagang mahaba, magputol kayo. Dahil makakasira sa baril pag sobrang haba yun, pag hindi sumagad. Ngayon, kung pasok naman lahat yung spring ninyo, hindi dapat magputol. At kung gusto ninyo talagang magputol, gawin ninyong recoil reduction system. Dalawang klaseng tigas ng spring. Pwedeng mas matigas itong lalagay ninyo dito o pwedeng mas malambot. Ito yung mga bagong technology ngayon. Ito, in-experiment ko lang ito na gamitin, pero okay din naman. May kaunting diferensya, pero hindi gaano rin. So, kung talaga ninyong gustong ayaw ninyo ng matigas na recoil spring ng 1911, lagi kong sinasabi, makakabili kayo ng 16 pound standard. Makakabili kayo ng 18 pounds pang-combat load. Depende kasi sa load ang mga spring makakabili kayo ng 12 pounds, 14 pounds, 10 pounds pang 9mm na yun. So, ayan ang talagang dapat, huwag kayo magputol ng spring. Masisira ang inyong slide. Okay, so sana may natutunan kayo. Yan ay inaano ko sa aking karanasan sa bilang isang matagal ng gunsmith at matagal na rin sa larangan ng mga baril, sa pagkukumpuni ng mga baril, ay experience ko yan. Pero kung may alam kayong paraan na iba, ay hindi ko nasaklaw yun. Kanya-kanya tayo ng alam, kanya-kanya tayo ng advice ko sa inyo yan, na huwag magputol. Bumili na lang kayo ng tamang pounds ng spring. Huwag kayong magputol ng spring, para ang mga slide ninyo ay hindi mag-crack. Okay? Napakadami pong baril na nagka-crack ang slide dahil sa mga pagpuputol ng hindi tama ng mga recoil spring. So, ito ang payo ng inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much. At ang aking payo lagi, panoorin ninyo aking mga videos para hindi tayo nagpapaulit-ulit ng mga videos. Thank you very much.